Napapansin mo ba na kapag nagkaroon na ng apo na miyembro sa isang pamilya, parang may pagbabagong nagaganap? Yung dating ama na lolo na ngayon, dating istrikto sa anak, biglang naging malambing. Yung dati namang ina na lola na ngayon, dati mahigpit magdisiplina, ngayon halos ibigay na ang lahat sa apo. Mas maraming pasensya, mas maraming regalo, mas madalas ang lambing. At minsan, napapaisip ka na lang, bakit tila mas mahal nila ang kanilang apo kaysa sa sarili nilang anak. Sa video na ito, ating tatalakayin kung bakit ang pagmamahal ng ating mga grandparents sa kanilang apo ay tila iba kaysa sarili nilang anak, at aalamin natin ang mga psychological na dahilan sa likod ng ganitong pangyayari. Sa totoo lang, ang ugaling ito ng ating mga grandparents ay hindi basta simpleng favoritism, isa itong kombinasyon ng emotional maturity, life stage, at nabagong pananaw sa paglipas ng panahon. Noong panahong ikaw pa ang inaalagaan ng iyong magulang, sila ay nasa yugto ng buhay na puno ng responsibilidad, career, pera, pressure ng lipunan, at pagbuo ng kinabukasan. Mataas ang stress, limitado ang oras, at kadalasan, survival mode ang umiiral sa kanila. Kaya minsan, mas nangingibabaw ang disiplina kaysa lambing. Pero nung dumating na ang kanilang apo, iba na ang sitwasyon. Mas stable na sila, mas marami nang natutunan sa buhay at mas may oras na para mag-enjoy kaysa mag-control. Ayon naman sa teorya ng psychosocial development ni Erik Erikson, sa late adulthood, ang tao ay dumadaan sa yugto ng ego integrity, o pagtanggap, kung saan mas nagiging mahalaga ang legacy, pamilya, at pag-iwan ng pagmamahal kaysa sa paghahabol ng achievement. Kaya ang paglalambing sa apo ay hindi lang simpleng pagiging soft, ito ay paraan ng pag-express ng wisdom at pagmamahal na mas matured na. Dagdag pa rito, wala na silang pangunahing responsibilidad sa pagdidisiplina. Hindi nila kailangang mag-isip tungkol sa tuition, pagpapalaki, o pang-araw-araw na paghubog ng character. Ang role nila ngayon ay suporta at affection. At dahil hindi nila dala ang bigat ng pagiging primary parent, mas nagiging magaan ang interaction. May isa pang psychological factor, ito ay ang corrective experience. Minsan, alam ng magulang na may mga pagkukulang sila noon, kulang sa oras, masyadong mahigpit, o masyadong busy. Sa kanilang mga apo, parang may second chance silang gawin ang mga hindi nila nagawa noon. Hindi para palitan ang anak, kundi para itama o punan ang mga bagay na sa tingin nila ay na-miss nila. At may isa pang mas malalim na aspeto, ito ay tinatawag na evolutionary psychology. Sa perspektibo ng survival at genes, natural sa tao ang mag-invest sa susunod na henerasyon. Ang apo ay simbolo ng pagpapatuloy ng pamilya, ng dugo, ng apelyido, ng kwento. Kaya may instinctive na attachment na nabubuo, hindi dahil mas mahal, kundi dahil ito ang natural na daloy ng pag-aalaga sa susunod na yugto ng buhay. Bukod pa rito, mas malinaw na sa kanila ngayon kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Alam nilang limitado na ang oras, kaya mas pinipili nilang punuin ito ng masasayang alaala kaysa puro paghihigpit. Kung noon ay may takot silang magkamali bilang magulang, ngayon mas kampante na sila sa sarili nila. Mas hindi na sila takot sa opinyon ng iba. Mas alam na nila kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya kung minsan pakiramdam mo mas spoiled ang apo kaysa sa iyo noon, hindi ibig sabihin na mas mahal sila. Ibig sabihin lang, mas maluwag na ang mundo ng mga magulang mo ngayon. Mas marami na silang pasensya dahil mas kaunti na ang pressure. Mas expressive na sila dahil mas malinaw na sa kanila ang tunay na mahalaga. At tandaan, ang pagmamahal ay hindi laging pare-pareho ang itsura sa bawat yugto ng buhay. Ang pagmamahal na ibinigay nila sa iyo ay maaaring nasa anyo ng sakripisyo, paghihigpit, at paghubog. Samantalang ang pagmamahal na ibinibigay nila sa kanilang apo ay nasa anyo ng lambing, oras, at saya. Magkaiba ang forma, pero hindi ibig sabihing mas matimbang ang isa kaysa sa isa. Sa huli, ang pagmamahal ng ating mga grandparents sa sariling anak at apo ay hindi talaga magkaiba. Nagiging iba lang ang anyo at panahon na naipapakita nila ito. Dahil ang pagmamahal natin ay lumalawak, at nagiging mas malaya habang tayo ay tumatanda. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.